Magandang umaga sa ating lahat. Dito po matutunghayan natin at masasaksihan natin at matutuklasan ang buong istorya sa totoong simbahan. At ang simbahan ito ay si Jesucristo mismo nagtatag at sa kanyang pangalan ito ipinapangalan. Ngunit nawala ito sa dahilan sa paglaganap at paglakas ng imperyo ng Romano, kung saan pinuksa nila, winasak at sinira hanggang sa mawala ang totoong simbahan. Ngunit ibinanumbalik ito ng mga propetang hinirang ng ating Diyos. At dito natin matutunghayan ang istorya nito. Ang pamagat nito, ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesucristo nung nanalangin ng Diyos Ama ang mga tao sa mundo at si Adan at Eva ay nagkasala sila sa pamamagitan ng pagtukso ni Satanas na dating kerubin sa kalaunan ay nagiging Satanas. At dahil naging Satanas, dahil sa bunga ng silos at inggit kay Jesucristo na siyang napili ng Diyos maging tagapagligtas o manunubos at magiging Diyos natin sa sangkatauhan sa lupa. At kung kaya nanghimok siya ng mga anghel sa langit upang maging alagad niya at disipulo, na ang bilang ay may 30 anghel na mga masama o mga manlulunda, at nabuo niya ang kanyang grupo upang paglabanan ang hukbo ng Diyos na nasa langit. At sila'y matatawag lahat ng mga Diyos, at sila'y mga immortal lahat at walang kamatayan. At itinaon ni Kerubin na bisi ang Diyos Ama sa lupa upang gawin ang hardin at patitirahan ng mga taong espesyal na kanyang lalangin, si Adan at si Eva. At nang mga panahon yaon na habang abala ang Diyos nila sa silang kanilang leader, ay sinamantalahan niya ito upang matupad ang makamit nga ang hangaring magiging Diyos sa lupa, at nakipagdigma dito sa kanyang mga anghel na nagtraidor o umanib kay Kerubin at puspusan ang digmaan. Ngunit walang nasawi sa kanila at sila nga ay mga immortal. Ngunit nung panahon yaon ay isaayos na ng Diyos ang Ama ang lahat, ay nalalang na niya si Adan at si Eva. Ngunit nakita niyang may kulang at malungkot si Adan at nag-isa, at kung kaya't naisip niyang gawin ang babae, pinapatulog niya si Adan, at mula sa kanyang tadyang ay nalalang o nagiging babae si Eva ayon sa plano ng Diyos na likha ng langit o ng universe at lahat ng narito sa impernong niyang nakukumpleto. Ngunit dalawa pa lang noon ang tao, si Adan at si Eva. At nang magawa na ang lahat, pati na ang bunga ng kahoy ng kanyang kabinbilinan na huwag kainin ito nila ni Adan at ni Eva, at nasabi na ng Diyos ang mga tagubilin nito, at tamang may dumating na anghel na bumaba mula sa lupa upang ipabatid ang kaguluhan sa langit, at dahilan nito'y nilisan ng hardin at umakyat sa kanyang kaharian upang masawata ang kudita na siyang lang ang nakakapagpatigil dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan. At madaling nabihag ang mga grupo ni Kerubin at hinarap nila ang sumpa at parusa. Sinumpa silang anyong nakakatakot at napakasama at nakakatakot na malayo sa dati nilang anyo at pagiging anghel. At yung 30 nilalang na yaon ay iba't ibang anyo, at si Kerubin na dating paborito at katiwala ng Diyos Ama na nasa langit, ito ay tumanggap ng nakakarimarim na mukha at labis ang nakakatakot na may pangil
sungay, buntot at apoy na binubuga, at lahat sila ay tinapon at inihulog mula sa kaharian ng Diyos sa langit, at sila ay sa mundo o ang earth, pumatak sa lupa, may pumatak sa karagatan, kakahuyan, pangpang, batuhan, kaharian o sa ilang napipiling tirahan ng mga masamang kaanib ni Kerubin. At si Kerubin na nagiging si Satanas na demonyo ay napili ang hardin ng paraiso dahil sa napakaganda nito at perpekto, at doon nakita ang tamang pagkakataon ang tuksoin ang naisip niyang gamitin si Eva, dahil tiyak na mapasunod niya si Adan maski pa sa labis na katapatan nito sa amang lumikha, at matagumpay ang mala niyang anyo at nagsalita, malaahas niyang anyo nang siyang nagsasalita at kinausap si Eva, at kapag nakain mo yung bungang na yan, ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan at malalaman mo ang lahat ng hiwaga at ang kanyang kinain, at nalalaman nga ni Eva hubad siya at dahilan niyang tinukso si Adan na kumain na rin, at siyang ginawa ni Adan na di man lang naalala ang tagubilin ng Diyos Ama. Ang nagkasala sila, sinumpa at pinalayas sa hardin ng paraiso at daladala ang parusa. At sa labis na sumpa na daladala nila at ng buong sangkatauhan, at sila'y nagkaanak, si Cain at si Abel. Ngunit pinatay ni Cain si Abel, at dahil sa inggit na labis na pagkababorito ng Diyos kay Abel dahil sa kabutihan nito, at dahil si Cain ay nagmula sa masamang plano ng partisipasyon ni Satanas, at siya ang dahilan ng unang lahi ng mga tao mula sa plano ni Satanas, at malaki ang naiambag dito si Taning, at nang malaman ng Diyos ang ginawa ni Cain, ay tinawag ito at hinarap at tumanggap ng matinding sumpa at kaparusahan dahil sa pagdanak ng dugo si Abel sa lupa, at ang lupang bubungkalin o pagtataniman ni Cain ay matutuyot o magiging disyerto, at ang kanyang matatapakang lupa ay matutuyot, at siyang palaboy-laboy sa buong mundo at walang katahimikan. Magiging maitim ang kanyang balat na mabalahibo, wala siyang kamatayan, at ang kamatayan ay umiiwas sa kanya, at siya ay paggala-gala hanggang sa ngayon. At ang sinaunang bahagi ng mundo ay ang kinin niya ang bandang hilagang silangan, at lahat ng lahi niya ay madadala sa sumpa na dala-dala ngayon ng kanyang inapo. Ngunit si Adan ay nakaanak pa na siyang itinataguyod niyang madala sa utos ng Diyos, at nagsimula pamamahalaan ni Adan ang kanyang lahing matuwid, at siyang ang nahirang ng Diyos Ama na propeta sa kauna-unahang pagkakataon, at siya ang unang propeta na hinirang ng Ama, at nagsimula sa simbahan ni Jesucristo, at tinatag ito ni Adan ayon sa kautusan ng plano ng Diyos Ama hanggang sa mga lahi ni Cain ay lubha ang kasamaan nito. Kumalat sila na parang buhangin sa dagat, at dumami at halos madumina nila ang lupa. At ng panahon na yaon, si Noah at ang pamilya na lamang ang naiwang kumikilala sa Diyos at matuwid, at dahil dito ay minabuti na ng Diyos na lilipulin ang sangkatauhan at linisin ang maruming mundo na nagmula sa lahi ni Cain. Sa plano ni Taning, minutos ng Diyos na gumawa si Noah ng arka na siyang paglululunan ng mga pares-pares na lahat ng hayop, butil o lahat ng bagay para mula sa
years itong nabuo at sa tulong ng mga anghel ay nalululan lahat ng nasa daong at binuksan ng Diyos ang lahat ng bukal sa lupa. Ang ulan sa langit ay binubuhos at 30 days itong halos mapupuno ang daigdig at lahat ng masasama ay nangalunod at nangamatay. At sa katauhan ni Noah na siyang inapo ni Adan ay dala ang mga talaan, ang kautusan o parang gayari ang banal na kasulatan na naglalaman ng salita ng mga Diyos ay pasapasa iniingatan sa gabay ng Diyos at Ama at patuloy ang simbahang ito na matuwid, ngunit labis pa rin ang kasamaan sa lupa dahil sa mga alagad ni Satanin, ang kanyang mga disipulo na 30 na pinarusahan ng Diyos ang paggawa ng himalaot sa mga tao at kung kaya kinikilala silang mga Diyos at dinidiyos sa mga sangkatauhan sa libutan. At ang pamamagitan ng rebultong Diyos-Diyosan ay mahika nilang mula sa panlilinlang ay nagupo nila uli ang mundo at tagumpay silang tumanggap at hanggang ipinanganak ang tagapagligtas. Lalong sumasama pa ang dahilan ubod ng lakas ng imperyo ng Romano na siyang nagdomina at dumurog sa mahihinang kaharian. Winasak niya ang mga kahariang mabuti at ang sumusunod sa kanila na naging ganun na din ang kultura ng mga Romano na siyang ipinoklama at ipinayayakap sa mga natalo nilang kaharian. Ang kunwaring Kristiyano na ginagamit nila ang pangalan ni Jesucristo dahil nalaman nila mula sa mga propeta ang pagdating ng manunubos na siyang hari ng mga hari at Diyos ng sanlibutan at kung kaya kunwari ay lumakad sila ngunit sa lihim nilang kultura ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at panalangin ng paulit-ulit ay lihim na itinuturo na siyang kaayaw-ayaw ng Diyos Ama at nang isinilang na si Jesucristo ay pinaparatangan nila itong upang mapatay nila ng di mahalata ang kasamaan nilang hangarin. Winasak ang kaharian ng Jerusalem ng mga Hudyo o Israel. Ipinapatay ang mga banal at sumasamba sa itinatayo ni Jesucristong totoong simbahan. Ipinapatay ang mga propeta, apostoles, mga membro. Winasak ang mga simbahan, sinunog na walang naiwang bakas, ngunit ang di nila alam ay may plano na ang Diyos Ama. Bago pa man bumagsak ang Jerusalem ay nawasak at matupok ito ay naghirang na ang Diyos Ama ng isang propetang si Lehi at Sarai at 4 niyang mga anak at ito ang nag-iingat sa mga talaang mula sa kay Adan, Noah, Jesucristo na lalang at pinagmulan at nilisan ni Lehi at ng pamilya nito ang Jerusalem at tiyak mangyayari ito na mawawasak ang Jerusalem at sa ilang o disyerto sila na mamumuhay hanggang sa mawasak o masumpa ang karumal-dumal na imperyo ng Romano na ubod ng kasamaan at isang napakatibay na kaharian ang Babylonia na siyang pugad ng mga Romano ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangangalunya at lahat ng kasamaan ang nagwasak sa kanilang at nang mawasak nila ang totoong simbahan na tinatag ni Jesucristo at sa kanya ito nakapangalan ang simbahan ni Jesucristo, mga banal sa huling araw o the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay inahinda na at nailikas na ang propeta o ang naiwang banal na nagpapatuloy nito ang simbahan na winasak ng at lihim na pagtayo sa ilang
at doon namuhay, at sila ang tatawaging taga pangligaw o mga hintil na maingat at ginagabayan ng Diyos Ama sa langit. At sa ilang magalat na doon sila ko dumami, at doon na rin sila. At nang may pako at namatay si Kristo sa cross, ay nakarating sa langit ang sumbong ng mga banal na pinapatay ng mga Romano, ang siyudad na karumalduman, ugod ng kasamaan, ang Babylonia, ay natikman nila ang pinakamalupit na parusa o sumpa, at kasabay ng pagkalagot ng hiningan at namatay na ay labis ang pagdidilim ng mundo, kidlat, kulog, lindol na napakatindi nito na di pa nila naranasan. At sa sobrang pagkayanig nito, nabiyak na pira-piraso ang malaking bahagi ng lupa, at may mga bagong pulo na lumilitaw. Ang mga masamang kahariang masama ay kasamang lumubog sa ilalim ng dagat, at ang siyudad, ang Imperyong Romano, ang Sarahimla o ang Babylonia, ay ang nakatanggap ng matinding parusa. Sa pangalawang pagkakataon, ginawa ng Diyos Ama ang maglinis ng mundo, ay pinaulanan ito ng matinding apoy mula sa langit, nagliliyab, nasusunog at nag-uusok, at lumubog sa napakailalim ng bahagi ng dagat na walang makatuklas o makarating. At kasamang lumubog ang masasamang mga tao, pari, hari o pinakamataas na hari na Dumudumukosor, at kasama si Satanas, ay ikinulong ito sa kailaliman ng dagat. At sa lihim nitong tagong lugar ay ito ang Atlantis Ocean, ang Bermuda Triangle, na sobra ang high-tech ng mga moderno ng kanilang siyensya na di mapantayan, maski ang Amerika at inakalan yung alien sila, ngunit ito yung mga isinumpang ng Diyos, ang Babylonia, na dati at nawawala ng kalaunan, ay naging Bermuda Triangle. Ang dami ng naglalayag na barko, eroplano, submarino na nawawala, at di may papaliwanag ang pagkawala nito. At patuloy sa buhay ang naiwang banal, ang pamilya ni Lehi at si Sarai. At bago pa man mawasak ay lumubog ang Babylonia, ay nakatawid na sila sa pangalawang pangako ng Diyos, ang pinangakong lupang pangako ng Diyos, ang Amerika, at sa pamamagitan sa daong na pinapagawa ng Diyos kay Lehi. Ang 30 years itong matapos ay nang matapos na ito ay dali-dali silang tumawid, dala ang lahat ng matutuwid na banal, mga tao, mga hayop, mga pananim, at siyempre ang talaan ang pinaka-ingatan nila. At doon sa lupang pangako ay tinayo nila ang pagsamba sa Diyos, at tinatag nila ang simbahan ni Kristo. Ang tayo ng simbahan, gumawa sila ng ayon sa Diyos Ama, at sinauna pa ang tipan, ang Book of Mormons na bago pang, at isa pang tipan na kalaunan ay sinulat sa isang lamin ng ginto. At sa katauhan ni Propetang Mormon, nailimbag ito at naipagpatuloy, at ito'y naging formal na aklat sa panahong hinirang si Joseph Smith na isang bagong propeta, at siyang nagpanumbalik sa totoong simbahan. Taong 1823 ay naghirang ng Diyos Ama at si Kristo ng propetang si Joseph Smith, at sa panahong yun ay establish na ito at formal ng itinayo at pinangalan kay Kristo ang simbahan ni Kristo, mga banal sa huling araw, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At ito ang tunay na simbahan, legit ito na siyang mga tinutukoy na tupang ligaw o mga hintil na may talaan
Biblia ang kauna ang lumang tipan at bagong tipan at may isa pang tipan at ang perlas ng silanganan na mga talaan ng mga propeta at apostol at sa autorisadong pagtala ayon sa utos ng Diyos ay kung ng Diyos. At kung nagugustuhan nyo ang story kong ito, please follow, share, like, comment, and subscribe. More love, more power. God bless us all. Thank you mga Lods.